since nandyan na tayo, pinag-uusapan tungkol sa China, kamakailan, bumisita rito si Ukrainian President Zelensky. Ano bang pakay niya? Inimbitahan ba natin siya? Hindi. Meron kasi ako nadinig. Sabi niya, thank you for the invitation. Ukrainian President Volodymyr Zelensky meets with President Bongbong Marcos Jr. on Monday, June 3, as the former thanked the Philippine president for the Philippines' support for Ukraine. Zelensky arrived unannounced and under heavy security in Manila late Sunday, June 2, after speaking over the weekend at the Shangri-La Defense Forum in Singapore. During the meeting, Zelensky thanked Marcos for the Philippine support of their plight, particularly Manila's condemnation of Russia's invasion of Ukraine. Zelensky adds that Ukraine will open an embassy in Manila within the year. In response, Marcos says the Philippines will try to assist Ukraine in any way it can. Sabi ni Zelensky? Oo, meron siyang ganon. Oo. Pero, yung pagdating niya sa Pilipinas, ang tawag dito, merong word parang hindi alam. Unannounced yun. Unannounced. Unannounced. Pero, nadinig ko na sinabi niya, thanks for the invitation. Thank you for the invitation. Kasi parang hindi ata sila nagkasalubong doon ni Pangulong ni Pangulong Marcos sa Singapore doon sa Shangri-La Dialogue Summit. Kaya at gusto niya partner na mag-usap sila pati ng Pangulo. Baka siguro nang sinabi ng Pangulo, hindi, nagmamadali ako. Hindi naman. Hindi na sila nakita siguro. Hindi, busy sila. Ano ko lang kaya humabol siya. Habol ka na lang kasi pauwi na ako. Humabol ka na lang sa Pilipinas. Baka siguro gano'n. Baka, anyway, hindi natin. Kasi hindi naman malinaw kung wala namang sinasabi sa balita na inimbitahan natin siya. Diba? Basta sinabi, pupunta. Well, in fact, partner, nagpalabas nga ang ng advisory na hindi muna po pwedeng ibalita, 'di ba, yung pagdating ni Zelensky. May ganun, pag naglabas na ng statement ng Malacanang na mula mismo sa partner na nandyan na, dumating na. So, nung lumabas yung balitan to, nag-okay na yung Malacanang. Kasi nga, 'di ba, sabi dito, Zelensky arrived unannounced and under heavy security in Manila. Siyempre, partner. Kasi siyempre. Leader to. At saka, considering partner, yung sitwasyon. Yung kinasasangkutan ng bansa niya. Diba? Sabi nga niya, silang dalawa nga daw ni PBBM, kumbaga mainit na pinag-usapan yung issue tungkol sa West Philippine Sea. China. Diba? Kasi sabi nga ni Selen, hindi nagkakalayo, hindi lumalayo ang sitwasyon, 'di ba? Kasi din yun superpower din niya isa. Pero kung titingnan para sa akin partner, malayo. Wala, may gera na sila may gera na. Tayo rito partner. Mahaba pa rin ang ating pasensya. Dinadaan natin sa mabuting usapan. At tayo natin ang gera, sabi nga ng Pangulo doon sa Shangri-La, 'di ba, dialogue. Ang gusto niya world peace, 'di ba? Ayaw niya ng gulo. Malinaw naman 'yun sa mensahe ng ating Pangulo. Yun nga partner. Pumunta dito si Zelensky. Volodymyr. Zelensky, Ukrainian President Volodymyr. Binigyan siya ng red carpet, partner. Winelcome siya. Presidente yun, with military honors. Monday, ano yung Monday? June 4? June 3. No. Sabado ba ang June 1? O June 2? June 3, Monday. June 4 kahapon. June 5 tayo 3, ngayon. Partner, di ba? So, actually, nag-usap papasin mo nga talaga naman, di ba, parang, talagang unannounced. Tapos, siyempre, napaka-casual nga lang na suot niya, Diba? Pero makikita mo sa mukha, mapapansin mo sa mukha yung stress. Diba? May agam-agam. Diba? Nagpapa-thank you siya, na winelcome siya ng Pangulo. Pati ng mga ng bansa. Diba? Kasi parang partner, siyempre, mapapansin natin, sila na nga yung medyo hindi maganda yung sitwasyon. Tapos,
alangan namang hindi natin i-welcome. At ang hinihingi lang naman yung tulong sa bansa natin, yung matulungan ba para maibsa yung mental health nung kanyang mga kababayan, sana makapagpadala tayo ng assistance. Syempre, tayo naman ay kilala na for what? Yes. Nurses, psychologists, mga ganyan, di ba? According to two Filipino officials, Zelensky had planned but failed to meet with President Marcos on the sidelines of the annual defense gathering in Singapore and instead decided to fly to the Philippines to personally invite Marcos to attend a summit in Switzerland on the war in Ukraine. According to Zelensky, Russia, with the help of China, is trying to undermine the peace. So, sinabi naman yata sabi naman ni Pangulong Duterte na, syempre, titignan natin kung hanggang ano yung kaya maibibigay, maitutulong. Ibibigay. Diba? At bukod doon, partner, siniguro din niya na tayo ay magpa-participate, sasali doon sa Peace Summit. Yes, oo. Ayan, ito nga partner, sabi niya, Zelensky said Ukraine needs more mental health workers for its soldiers. Hindi na soldiers actually, partner. Pati mga bata. Mga residente doon mismo. So si PBBM naman promised to help and welcome a decision by Ukraine to open an embassy in Manila this year. Magkakaroon pala dito ng magbubukas ng embassy. Ang Ukraine. Di ba? Magkakaroon ng embassy sa Manila. Parang ngayon, itong taon yata na to. So, yun nga, pero syempre si PBBM sinabi pa rin niya na lahat tayo, lalo na yung Pilipinas, ang pinopromote natin dito international law and peace, partner. Never naman siya nagsabi na siya ay ready for a war. Wala. Diba? Oo. Ang lagi niyang binubukas sa bibig niya, kahit naman sa Singapore, partner proseso, legal na pamamaraan, sa mahinahon na pamamaraan, and peace, diba? Especially doon sa region ng ASEAN, diba, partner? So, yun. So, ang kaya nakakataka, partner, anong hirit ni Senator Robin Padilla? Ano bang sabi? Handa na ba kayo, kabayan? Baka ginagaya lang niya si Si Ma'am Karina. Handa na ba kayo? Ito ang Rated K. Handa na ba kayo? 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 At saka si Ma'am Jessica Noli de Castro. si Kabayan, Sir Handa Noli de na ba Castro. kayo? Kabayan? Kabayan. Kasi partner ganito. Okay. So, anong ibig sabihin man? Naka-post sa kanyang Facebook? Sa Facebook niyo, handa na ba kayo? Oo. Handa ka na ba pala? Handa ka na ba, kabayan? Tapos, ang picture na nakalagay doon ay si PBBM at saka si President Zelensky. So, syempre, anong klaseng intriga ang ibinibigay nitong si Senator Robin Padilla? Positive ba yan o negative ba yan? Yan. Diba? Kasi depende yan, partner, kung ano ba yung mga dati niyang mga nasa sa loob. Diba? Diba nung siya ay nagkaroon ng press con, sinabi niya na yung words ni Pangulong Duterte, ni PBBM ngayon, diba ang tapang nga daw. Pero sir, how would you assess the foreign policy of the president given na 2 years ago? Masyado, sa akin masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya yan kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kukontrahin? Magkaiba kami ng pero hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Siguro hindi itong oras na maging divided tayo. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano itong mga drastic decisions na ginagawa nila. Kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Hindi ito po pwede na mga ganitong aksyon wala tayong ipinaliliwanag sa ating mga kababayan kung ano yung mga pwedeng mangyari at kung ano yung mga pwedeng ipaghanda natin.
Kasi, kumbaga, yung alert level natin pataas ng pataas eh. So, dapat yung ating mga kababayan well-informed sa lahat ng ginagawa natin. PBBM ngayon, di ba ang tapang nga daw? Matapang. Pero wala naman siya magagawa kasi yung presidente, wala siya magagawa kundi suportahan. Pero natatapangan siya sa mga namumutawi sa bibig ni PBBM. Na, syempre, para ba ang dating kapag matapang ka, parang nandun yung parang nagpo-provoke. Oo. Na you're ready for a war. No. Diba? Sabi nga ng mga political analyst dyan, partner, ang ginagawa ng administrasyon ngayon patungkol rito sa usapin ng territorial dispute laban sa China, partner. Lalo na yung pagiging agresibo nila at pambubuli sa atin. Nasa tama lang yung partner, yung stand ng Pangulo. Nasa right track tayo. At hindi tayo nagpapakita, partner, ng kaduwagan. Yes, hindi tama ka. tayo nagpapakita ng kaduwagan ng Pangulo. At naninindigan ng Pangulo na hindi kami basta-basta na lamang na isusuko ang anumang yuyuko sa inyo sa kung ano man ang gusto ninyong mangyari at gawin dyan sa aming teritoryo. Actually, partner, di ba? Kailan ba ito ginawa ni Senator Robin? June 3 din. 11:52 a.m. O siguro pagkakita pa lang niya, in-screenshot niya na yung picture tapos handa ka na ba, kabayan? Ang sa akin lang, partner, ano yung gusto niyang iparating dito? Diba? Ito ba, yung salita mo ba, Senator Robin Padilla, meron bang pananakot? Meron bang pananakot in a way na para bang porkit nagkamayan yung dalawang presidente, partner o pangulo? Ang iisipin natin, tayo yung Pilipino ay dapat na mag-ready for war dahil yung isang bansa, ongoing yung war sa kanila. Parang mali naman yata yung logic doon. Again, sabi mo nga, malinaw ang message ng Pangulo. Di ba? Na peace. Ang gusto niya. Partner, kahit naman si Pangulong, si President Zelensky, kaya siya pumunta dito is to invite itong si Pangulo, kumbaga gusto niya personal, di ba? Na umattend doon sa Swiss Organized Peace Summit. Di ba? Kasi ang pag-uusapan dito is definitely yung kanilang sitwasyon. Kapayapaan. At, sitwasyon nila sa Ukraine. At ipapakita daw, partner sa Russia, na maraming bansa ang ayaw sa gera. At sumusuporta, hindi sa Ukraine, kung hindi sa peace. World peace. Yun. Yun ang purpose nun eh. Kasi pero siyempre, matik na yung partner. Hindi kasi, kung Ukraine ang nag-i-invite, may yun, siyempre meron ng usapan. Nanghihikayat na yun ng partner ng simpati at suporta. Sabi nga ni President Zelensky, ngayon, malinaw, partner, na ang Pilipinas ay nagsisimpatya at pinapakita. Yung yung suporta sa Ukraine. Hindi kagaya daw dati, medyo, partner, malabo. Kasi di ba yung dating administrasyon, partner, playing safe. Okay? Ayaw manghimasok. Bahala na kayo dyan kung ano yung sitwasyon ninyo. Ayaw tayong partner, magpakita ng kahit anumang partner, suporta sa Russia or kung anumang Ukraine. Pero tingin ko pa rin dito, partner, ang basa ko kay PBBM, sa issue ng Ukraine and Russia, neutral pa rin siya. Diba? As a president, neutral siya. Kasi syempre, partner, mahirap naman talagang kumiling. Hindi tayo pwedeng kumiling kasi may sarili tayong problema rito, partner. Pero kung halimbawa, ang kakailanganin lang is mga for yung health workers. Diba? Para makatulong. Kumbaga, in general to, hindi para tumulong sa war. Sa mga soldiers, kundi yung mental health. Tingin ko naman, partner, kahit naman sa UN, may mga nurses na, kumbaga, neutral. Diba? Hindi ka papapanig. And that thing, kung kakayanin naman ng Pilipinas at
talaga may voluntaryong pupunta sa Ukraine, partner, tingin ko, the President is willing to ask our fellow Filipinos na kung pwede, voluntaryo, walang pilitan to, partner, to help. Not for the war, kundi yung sa mental health lang. Humanitarian. Iba kasi yun eh. Iba yung tutulong ka sa war, iba yung tutulong ka lang na para kang doktor, para kang therapist, iba yon, di ba? So dito, the way I see it, partner, neutral na neutral pa rin si PBBM, kaya hindi niya naman, hindi siya pumapasok dun sa zone na parang dapat na katakutan natin dahil porkit ba nakipag-usap tayo kay Pangulong Zelensky. Okay na kami, ready na kami for war. Yung kasi yung pinapakita ni Senator Robin Padilla. 'Di ba? Masisisi ba natin siya? Kasi hindi natin masisisi si Robin. Bakit? Maka-Duterte siya eh. 'Di ba? Siyempre, alam mo, pag may kinikilingan ka, iba yung isip mo, iba yung puso mo. So, pagka medyo pro-China ka, lahat na nakikita mo na para pro-China, yun yung tama. 'Di ba? Yun yung dating. Kasi ito, partner, nung panahon ni Pangulong Duterte, tingin ko, hindi ito mangyayari. 'Di ba? Hindi Bakit? pupunta rito. Partner, friendship niya si President Putin. Tapos si Xi Jinping. Ito nga, kaya nga parang nagsusumbong si President Zelensky, na parang tumutulong yung China. Ayos sa kanya to tumutulong yung China na i-discourage yung ibang bansa na wag umattend doon sa Swiss Organized Summit. According to Zelensky, Russia, with the help of China, is trying to undermine the peace summit. Zelensky earlier said that China is helping Russia disrupt the peace summit by pressuring other countries and their leaders not to attend the talks. Kaya siya personal na nangumbida, malamang, kay Pangulong Marcos, na sumama kayo. Kasi kailangan natin to eh. Kasi kayo din, di ba? Parang kayo din kahit hindi naman siguro siya pupunta, hindi din makukumbinsi ng China tayo na wag mag-attend doon. Both leaders spoke critically of China at the Defense Forum in Singapore, which was attended by top defense and government officials from around the world, including from Washington and Beijing. Ayan parang nagsusumbong siya. Sabi niya, Russia using Chinese influence in the region, using Chinese diplomats also, thus everything to disrupt the peace summit. Diba? Parang this is unfortunate that such a big, independent, powerful country as China is an instrument in the hands of Putin. Yun yung sama ng loob niya. Kaya siguro, naisip niya na puntahan yung Pilipinas kasi meron tayong issue sa China. And we also need such kind of summit, pag-usapan kung paano maayos in a peaceful way. Yun. Kaya nga, bakit agad nag-post itong si Senator Robin ng handa ka na ba, kabayan? Kasi baka mamaya, mag-aano rito ang China, partner. Baka aalma rito ang China. Kasi alam naman natin, doon sa peace summit na binabanggit mo nga, hindi nga mag-a-attend doon ang China. Ang India, ano pa bang mga bansa? Basta 5-6 ata yung mga bansa. Ang hindi na mag-a-attend sa Swiss. Sa Swiss Summit. Sa Swiss Organized Summit. Alams na yon, di ba? Kung bakit. At malinaw naman, ang China, di ba? Pati ang Russia. China sinabi hindi a-attend. Hindi nga sila attend doon sa peace summit, partner. So, at sabi mo nga, may mga bali-balita, kahit ng China, yung ibang mga bansa na wag mag-attend. Di ba? So, baka, yun nga, ang... Batikusin tayo ng China. Kasi kung a-attend tayo, hindi. Ang reaction nga dyan ng ilang mga political analyst nung nakaraan, may nakausap ako, si Attorney Yusinko. Sabi niya, may implikasyon. Siyempre, kasi alam naman natin si China kung sino ang sinusuportahan niya. Plus, meron tayo rito na issue sa kanila. Tapos pumunta pa, partner. Diba ang kalaban ng Russia? Pero pansinin mo, partner, no? Sa naratibo, napaka-neutral sa akin, kung paano niyang tinanggap si President Zelensky, paano niyang sagutin, napaka-neutral pati sa news. Neutral na neutral yung kung paano niyang tinanggap si Zelensky. Tayo, naninindigan tayo, malinaw yung stand, di ba, ng Pangulo. Okay?
hindi naman natin sinasabihin ayaw tayong makialam. Pero may sariling problema at sabi nga ng Pangulo, ang gusto ko world peace. Okay? Kapayapaan. Lalo na tigit dito sa usapin ng territory partner. Okay? Ayaw niya ng gulo. Oo. And I think nag-stick ang Pangulo doon, 'di ba? Oo. Kaya nga bakit? Pero hindi natin mababasa kung ano ang nasa utak nitong mga China? Chinese? Kung ano ng China. Alam mo ba? Na 'di ba nagsalita si PBBM? Ang ganda ng speech niya kasi, partner. Alam mo, very subtle yung paano siya magsalita. Pero tumbok na tumbok yung issue, partner. Sinabi niya na yung Pilipinas, every inch. Hindi niya ito pamimigay. We will not yield. Filipinos do not yield. We have made a conscious effort to align our definition of our territory and our maritime zones with what international law permits and recognizes. This has been inscribed in Article 1 of our Constitution. As Senator, I was proud to co-sponsor our Archipelagic Baselines Law, which defines the basis of our maritime jurisdictions. As President, I look forward to signing our Maritime Zones Law, which will clarify the geographic extent of our maritime domain. Our efforts stand in stark contrast to assertive actions that aim to propagate excessive and baseless claims through force, intimidation, and deception. In the West Philippine Sea, we are on the front lines of efforts to assert the integrity of the UNCLOS as a constitution of the oceans. We have defined our territory and maritime zones in a manner befitting a responsible and law-abiding member of the international community. We have submitted our assertions to rigorous legal scrutiny by the world's leading jurists. So the lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination, but from international law. We have on our side the 1982 UNCLOS and the binding 2016 arbitral award, which affirms what is ours by legal right. In this solid footing and through our clear moral ascendancy, we find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home, to the last square inch, to the last square millimeter. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Ladies and gentlemen, we are not only unyielding in protecting our patrimony, our rights, and our dignity as a proud and as a free country. We are also firm in our commitment to regional and global peace. We renew this commitment at this turbulent juncture of our history. I will repeat what I said at the United Nations almost 2 years ago. Amidst challenging global tides, an important ballast stabilizes our common vessel. Our open, inclusive, and rules-based international order is governed by international law and informed by the principles of equity and of justice. Diba? So, in other words, partner, binanggit niya na yung ating, kung ano man yung kinukuha natin ngayon, it's based on the law and based dun sa arbitral ruling. Binanggit niya yun. And or pag gusto namin i-practice yung rights namin sa aming jurisdiction, it's because of the law, arbitral ruling, at hindi ito imahinasyon. Diba? So, very clear kung paano niya nagsalita. Ang sabi nga ng Prime Minister, Military Defense Ministry ng China, hindi nga daw natin may isang bansa na binabaliktad ang sitwasyon. Diba? Tayo nagbabaliktad? Oo. Yun At ginagamit pa yung mga arbitral ruling. China is once again accusing the Philippines of making provocations and heightening the tensions in the West Philippine Sea. In a press conference, Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning is asked about China's previous allegation that Filipino personnel pointed guns at the China Coast Guard. Earlier, the armed forces of the Philippines denied China's claims. Mao then urges the Philippines to stop its supposed provocations and commit to resolve disputes through dialogue and negotiation. 菲方还一再的挑衅、激化矛盾、升级事态，这个是我们不能接受的。对于如何处理这个问题，中方已经反复阐明了我们的原则立场。我们希望菲方不要再继续制造事端，而是要回到通过对话协商解决分歧的正确轨道上来。Yun ang binabanggit, di ba, ng kanilang Ministry of Defense. At sabi, partner,
hindi daw tayo marunong sumunod. Oo. Doon sa agreement na yun, kung anong agreement na tinutukoy ng mga to. Tayo pa Oo. daw kasi ang parang kumbaga nag-i-intrude sa rights nila, sa territory nila. Oo. Na kumbaga tayo yung nagpo-provoke pa. Correct.